Brother Eli, I'm very glad. Hindi na talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ko natin alam ang pronunciation, no? I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede hindi ba? natin. Pero kasi alam ko basahin yan eh. Yod, He, Wow, He. Ibig sabihin, Yaw, Hu. Ay, hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito po no? yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, Ganito thanks. po, ganito Hindi po. ako, I'm not Sandali lang against po, you. sandali kapatid. Ito, kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Y, H, W, H. Yod, He, Pau, He. Yan. Hindi huya-huyan eh. I'm sorry, brother. Wala akong vowels yan eh. Nobody knows how to pronounce this dahil walang vowels yan. Wala pong vowels yan, kapatid. You are... Huwag mo natin dadagdagan. Nasa Biblia, walang vowels and nobody now can boast to know which vowels were used. A, E, I, O, U. May nagpipresume yung Yahweh. Y-H-W-H. Ilagay mo. Yan. Hindi Yung ito iba, bayan. ang ginawa nila, YHWH, nilagyan nila ito ng vowels. Nilagyan ng A, nilagyan ng E. Pati naging Yahweh. Sabi ho ng iba yon, Yahweh. Kung maglalagay tayo, hindi na tayo magkakasundo. Lagay mo, lagay ko. Walang kwenta yon. Let us stick to the original. Ganun po yun. Brother Eli, we will find out, no? Kung tama yung sa'yo, wala namang problema kasi truth seeker ka, as I have said, like me. Tingnan natin yung Hebrew, chapter 1, verse 4. Ano bang inilagay doon? Sana maunawaan mo yun. Hebrew 1 verse 4. Yes. The book of Hebrews. Chapter 1, verse 4. Basahin po natin. Lagay Sige, natin. basahin natin. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Dapat matakot ka dyan sa inheritance. Kasi mula sa langit yan eh. Ganito po. Binigay ng Talagay ko. angel. Hindi ako nagtatalo sa iyo. Ibig ko lang sabihin. Yung salita I hope yung dapat that akong matakot. You are implying na wala, hindi ko naintindihan yung binasa nyo eh. Sige. Ini-imply nyo, hindi ko alam yung binasa nyo. This Pero is- to tell you the truth, baka kayo ang hindi nakakaintindi sa binasa nyo. Babasahin ko sa inyo. Ilagay mo uli sa screen. Ako po ang babasa. Okay. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. What is that more excellent name that was obtained by Jesus Christ, more excellent than angels? Ano yun? Itutuloy mo lang. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee. Wala siyang pinagsabihan kahit sinong anghel, kahit kailan, wala siyang pinagsabihan, ikaw ang aking anak. Yun ang more excellent kesa sa angel. Hindi naman ang ibig sabihin, lalagyan nyo ng sarili nyong interpretasyon. Wala ho siyang pinagsabihan nun. Si Kristo lang ang tinawag niyang anak. Kahit nga anghel, hindi niya tinawag na anak niya. Isa lang ang tinawag niyang anak, si Kristo lang. Walang Jesus Christ noong panahon. Kapatid, magpipilitan lang tayo. Amerikano yun eh. Hindi, kapatid, ganito po. Pero, Tatanggapin natin. Oh. Papilosopya po yan eh. philosophy, no, it's true. Papilosopya yung walang Jesus Christ nung panahon dahil Amerikano. Sasabihin ko sa inyo, sa Biblia, wala namang post-pro eh. May post-pro ba sa Biblia? Pero reality, may post-pro. Tama? Sa Biblia ba may ampalaya? Wala. Wala kang mababasang ampalaya, amargoso sa Biblia. Pero may ampalaya po sa Biblia. Babasahin ko, may ampalaya. Basahin mo sa Exodo.
At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Ampalaya ba kasama ron? Gulay ba ampalaya? Mapait ba? O may ampalaya ba sa Biblia? Pero walang salitang ampalaya sa Biblia. Pero the reality, may ampalaya sa Biblia. Huwag natin pilosopuhin, kapatid. Walang Amerikano nun. Tama, walang Amerikano nun. Dahil ang Biblia ay sinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Pero nung isulat ba sa Greek, meron bang Yesu Kristo? Meron! Si Pablo nga sa Greek nagsulat eh. Ang katunayan, si San Lucas, hindi marunong ng Hebrew. Ang nagsulat ng Book of Luke at ang nagsulat ng Acts of the Apostles, si San Lucas, siya po'y isang Griego, hindi po siya Hebreo. Paano siya magsusulat sa Hebreo? Makita nyo? Merong writers, the New Testament book, na Greek ang ginamit. Tapos gusto mo palaging Hebreo, hindi makatwiran yon. Whatever your tongue is, whatever in your tongue is the name of the Father, kung ginagamit mo sa tamang paggamit, naiintindihan ka ng Diyos, kay Latin, kay Hebreo, kay ano pa. Naiintindihan ka ng Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wag nating lagyan ito ng vowels. Wala pong vowels yan, strictly yod, he, vau, he. Wala pong vowels yan. Walang nakakaalam ng pronunciation yan. Iyan ay sinulat ng kanyang kamay. Tama po, pero At walang vowels. binigay ang pangalan niya sa kay Tama po, Moses. walang vowels po. Maski walang vowels, ibig ko sabihin na he have vocalized that with Moses. Yes. Basahin natin. With Moses and not with you. Yes! To his people, yes. They know his name. Tama po yung sinasabi nyo, wala po tayong pagtatalo dyan eh. Kaya nga. Pero you have to accept the truth that nobody in our generation knows the exact pronunciation of that Hebrew word. Except his people. Wala po, wala po. He wrote that. Sabi mo, Wala. tama. Especially Filipinos. Ang Pilipino magsasabi sa akin, alam niya exact pronunciation. How dare you? Saan ka kukuha ng batayan? Meron ka bang tape recorded message para sabihin mong yawo? Yan ang ibig sabihin? Panluloko mo sa kapwa Pilipino yan, kapatid. Wala yan. Wala yan. How dare you? Maglabas ka ng batayan. Ang masama, nagsasalita lang walang batayan. Ako may batayan, Biblia. Yan ang masama. Ito sinulat sa taas. Walang Hindi ka pala naman nagtatanong eh. Meron ka na palang baon-baon sarili mong paniniwala, sarilinin mo na lang, you are not welcome in this congregation. Sarilinin mo na lang, kapatid. Masyado ka palang pantas sa sarili mo eh. Maglabas ka ng batayan. Meron ka bang tape recorded na conversation ni Moses at saka ng Diyos? Wala nga eh. Para ipilit mo sa kongregasyon namin yon, hindi kami papayag. We respect the Bible. We are trying to learn the Bible, not hearsays from people who are unscrupulous. I am sorry. Wala pong vowels yan. Tingnan niyo ha. Ang Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam niyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse is now quite lost. Kita nyo? The pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at dun tayo maliligtas.
Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So, ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang spekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh. Walang vowels eh. Nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sinusupply nila yung right vowels. Ngayon, sino magsusupply? Kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid, naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 111 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan niyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi dito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun na nakasulat eh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Tanungin ko kayo, sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pagsamasamahin mo. Kung tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come on. Come on naman. Hindi naman ako nang hahamak ng kapwa. Kailangan ko lang naman pruweba eh. Kailangan pruweba. Dapat may batayan. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. When you read, you begin with A, B, C. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, a deer, a female deer, Re, a drop of condensate, Mi, a name I call myself, Fa, alone the way to roll. Tamo, kung meron tono, kakaintindihan tayo. Ilagay natin sa tono. Ang tono ang kasulatan. Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag wala sa Biblia, wala sa tono. Huwag tayong magyabang. Huwag tayong magyabang. Alam mo, pronunciation nito, kayabangan lang yun. Dito to. Dito to. There is no way of knowing now the exact pronunciation of that Hebrew word. What we can say now, ito. Alam niyo, tuturuan ko kayo ng sikreto ng Biblia, mga. Sabi Jehovah's Witnesses, Jehovah raw pangalan na. Sabi naman daw niya, Yohu. Sabi naman nung iba, Zeus. Sabi, kahit sino pa magsabi, kanya-kanya silang sabi. Tanong, ikaw ba anak ng Diyos? Kung tinatanggap mong anak ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, tatawag ka sa Diyos, ano tatawag mo sa Kanya? Jehovah? Anak ka, tawag mo sa Kanya, Ama namin nasa langit ka, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name.
nyo to ha. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ano ang tawag mo? Our Father, sabi ng Jehovah's Witnesses, hindi ka. Ang father mo may pangalan. Baka pangalan ng father mo, Pedro. O sige, tanggapin ko. Pangalan ng tatay ko, Pedro. Pero pag tatawagin ko ba tatay ko, tatawagin ko siya, Pedro. Ganun ba? Lapastangan kang anak pag tinawag mo ang tatay mo na Pedro. Kahit na 10 pa ang pangalan ng tatay mo, wala kang tatawagin sa gitna ng kagipitan, kundi, Tatay! Tatay! Sakluluan mo ko. Amen? Kahit ano pa ang pangalan niya, kahit ano pa ang pangalan, sinasabi ko sino-sino, kung ano-ano pinagsasabing pangalan, basta anak ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka. Anong tawag natin? Ama. Ama na yun, naiintindihan ka na niya. Kay Grego, kay Latin, kay ano, kay Bisaya, kay Hiligayno, kay Cebuano, kay Antiqueño, kay ikaw galing sa Boracay, kahit ano pa. Basta siya ang ama natin, nasa langit siya. Naintindihan na yun. O, may problema po ba tayo doon, mga kapatid? Tama na yan. Kayabangan na lang, dagdagan pa natin yung nasa Biblia. Pasensya na kayo. Sabi ko na sa inyo, ang totoo, totoo talaga. Ano man ang mangyari, ang totoo yung nasa Biblia. Doon po, saludo ako. Pero sa konklusyon, haka-haka, walang mababasa, magpatawad nyo sa akin. Excuse me, pardon me, I beg your pardon. I'm sorry. Pasensya na kayo, mga kababayan taga Iloilo. Alam ko malalambing kayo. Kung hindi malambing, diretsahan ko. Pasensya na kayo. Kasi kailangan talaga ganun. Bawa may pigsa, malaki. Doktor ka. Hihiwain mo. Kung gaganunin mo, sabi ng pasyente, aray! Atras ka na. Gagawin ulit, alay! Atras ka na. Maghapon kayo, aaray ng aaray. Pero kung gusto mo talaga siyang gumaling, diyan mo siyang umaray. Tanggal. Buka na. Tanggalin na yun ano. Sara uli. 2 aray lang, tapos na. Tama ba yun? Salamat po. Sana basbasan ng Diyos ang bayang ito ng Iloilo. At sana magtagumpay kayo.